na tayo ng pera. Mas maganda pala pag US dollars to Egyptian pounds. Magdala na lang kayo ng Egypt tapos ay ng US dollars tapos palit na lang kayo dito sa mga bangko. Dapat pumunta kayo sa bangko para palitan ng pera. So nasakyan na tayo. We're going to Unfinished Obelisk dito sa Aswan. So dito na tayo sa Unfinished Obelisk. Ayun yung ticket. Baka na ticket. Dito tayo sa Aswan, second day. Check natin kung magkano ang ticket. So dito na tayo guys. So ang entrance is 220 Egyptian pounds. That's equivalent to 260 pesos. Yan guys. Dito tayo sa Unfinished Obelisk. Yan guys. Ibig sabihin mayroon siyang obelisk na ginawa pero hindi nila natapos. Ito ang entrance niya. Doon na pa-exit na yung mga tao. So dito ang umpisa. Tingnan natin yung map. Maybe Hatshepsut, we don't know, but you know what we know that during the time of Hatshepsut, yes, it was very common to build obelisks. Granite stones. Ito yung pinakamalaki na obelisk pero hindi siya natapos. Ayun, puntan natin. Ang obelisk is four-sided parts like a pyramid shape sa taas na mataas obelisk. Yun ang ibig sabihin niya. Yung mga ibang obelisk nasa Karnak Temple na. Meron din sa Rome, transport nung niroon nila ang Egypt. Pero itong Unfinished Obelisk, kasi itong obelisk na ito masyadong malaki. So ito siya. Kung paano nila ginawa, paano nila i-transport, paano nila tinayo, paano makakarating sa place, yun ang mga questions na pwedeng tanungin. Ito stone quarry. Ito siya. Ganyan siya oh. Ito siya, makikita nyo guys. So quarry talaga siya. Granite stone. Yan siya. Andun pa yung Unfinished Obelisk. Na-discover siya long time ago. Ayan. Laki oh. Tapos pataas pa. Doon tayo galing. So itong Aswan is maraming quarry. May tatlong pinakamalaki. So kaya pala siya tinawag na City of Gold kasi may mga gold din dito, quartz and then granite. Ayan. Dito sa East Bank, dito sa Aswan, ito yung isa. Kaya nung nakita tong Unfinished Obelisk, dineclare na siya na UNESCO Heritage. Okay, itong obelisk na to is yung Aswan Granite. This one is the ancient quarry. Masa sila kumukuha para gumawa sila ng obelisk. Yung mga obelisk meron sa Amerika, dinala na doon as gift. Ito, granite siya. Ito, mountain siya, may granite siya. Tapos kinakat nila. Ayan. So yung mga obelisk. Oh. Ayan. Tapos pag tag-ulan, yung boat, lagay nila yung obelisk sa loob. Si Hatshepsut dito din niya kinuha yung obelisk niya.
Ayan siya. Okay, unfinished obelisk siya. Kaya siya unfinished kasi guys, nung ginagawa ito, nagkaroon siya ng crack. Ayun, nagkaroon siya ng crack. Kaya hindi na tinuloy. Pero ito yung pinakamalaki sana na obelisk. Hinihingal tayo guys. So umakyat tayo sa mataas na part. Ayan siya guys. Doon tayo galing. Ito na siya. So 4 sides siya, rectangular, tapos parang may pyramid siya sa tuktok. Ito siya yung pyramid niya sa tuktok. Ito. So ayan yung ginawa nila. Ang ano dito, kung paano nila ipapatayo, paano nila kukunin at dadalhin kung saan. Ang sobrang laki nito guys. Ayan siya. Ayan. Unfinished obelisk. Awesome work. Ayan. Napaka galing na engineering nila, architecture nung kahit nung unang panahon. Ayan guys. Nice. Yan, so the size is not a joke guys, kasi ang laki, sobrang laki oh. Ang lalim pa niya. Kung paano nila kukunin pa dun, pati sa baba, kung paano nila ikakat. Diba? Paano nila ipapatayo to. Kasi it's just one piece. Yan, nagkaroon siya ng crack. Yan yung nagkaroon na siya ng crack. Hinabayaan na nila. Hindi na nila kailangan. Kaya ang tinawag na unfinished obelisk. Yan guys. So 48 meters ang height niya. Gawa ng tao. Gawa ng ancient time. Ayan. Ayan ang bigat niyan. Granite. It's just one piece. So ito guys, 8 months silang nagtatrabaho, and then 4 weeks yung flood. So hintayin nila yung flood. Pag natapos na to, hintayin nila yung flood, tapos may darating na malaking boat. Tapos pagtulong-tulungan ng maraming tao para ilagay sa boat. Imagine, bubuhatin nila yan guys. Yung paano nila bubuhatin. Ayan guys, nagkaroon siya ng mga cracks. Ang laki oh. Ilang tons kaya yan? Siguro 11,000 tons. Ayan. Ganda rin ng weather ngayon guys. Advice to all travelers, when you go here, make sure it's end of November, may starting November, okay na ang weather. Kasi pag summer, it's hot to go. It's not good, it's not easy to go around. Everything's hot during summer. So better come during winter season. Yan na siya guys oh. So hindi biro yung paggawa. Kasi ano siya, pag nabasa yan nag-expand, kaya siya magka-crack. Kaya ginagawa, nilalagyan nila ng butas doon sa ilalim niya para doon dumalo yung tubig at hindi pumunta sa maipon sa may granite. Kasi pag naipon mag-expand yung bato, saka siya magka-crack. Siguro ganun nangyari dito. Dapat. Tapos yung mga obelisk ng Hatshepsut, may maliit, may malaki dito din galing. Hatshepsut. Ayan. Pero ito yung massive talaga. Ito yung isa sa pinakamalaki na talaga. Ayan siya. Imagine kung paano papatayuin, kung paano ibubuhatin, kung may flood. Tapos meron silang passageway ng tubig ng boat kung saan nila ilalagay yan. Ayan siya guys. Ang laki. Makikita nyo guys, itong obelisk na to, nung ginagawa, napakainit. Imagine. Tapos nagkaroon siya ng mga cracks. So unfortunate, nagkaroon siya ng maraming cracks all the way sa baba niya.
Kaya hindi nila magamit. Kaya trinay nilang ikat para magamit nila tong stone. Kaya lang, chinek nila saan damakbak ang cracks niya pati sa ilalim. So they decided to just keep it like that. Hindi nila magamit. So kung nakita nyo, doon sa dulo niya, meron siyang parang pyramid. So yung pyramid na yan, yung obelisk, yung sa tuktok niya, mayroon siyang 80% gold and other kind of rock. So pag ano yan, nagpipray na siya, yung pharaoh, yung leader, nagsashine siya, kaya lahat ng mga tao tumitingin sa obelisk. So ibig sabihin, nagpipray na sila. Some information about this unfinished obelisk. Quarry site siya, pero nasa gitna na siya ng mga buildings. Na-preserve siya. Yan. Pati yung mga sumunod kay Hatshepsut, pwede kumuha ng mga ginagawa nilang statue nila, mga obelisk.